Dekada na ang lumipas, muntik maging superpower ang Iran. Noong 1977, ang ekonomiya ng Iran ay 65% na mas mataas kaysa sa South Korea, mas malaki kaysa sa Turkey, at 5 beses na mas malaki kaysa sa Vietnam. At bakit nga ba hindi? Hawak nila ang langis na nagpapatakbo sa mundo at ang heograpiyang pinag-aagawan ng mga imperyo. Pero isang matigas na desisyon noong dekada 1980 ang dahilan kung bakit napaluhod ang Iran ngayon. Maaaring sisihin ang Rebolusyong Islamiko, pero may ibang tunay na dahilan. Ito ay paghabol sa kapangyarihan para makamit ang ganap na dominasyon. Ang hangarin ng Iran sa dominasyon ay hindi dahil sa Amerika o Israel, kundi sa geopolitika ng Gitnang Silangan. Malaki ang epekto ng pagkakabahagi ng Sunni at Shia sa pagkakakilanlan ng rehiyon. Ang Saudi, Ehipto, Turkey at United Arab Emirates ay mga bansang mayoryang Sunni. Ngunit ang Iran, ang tanging pangunahing kapangyarihan sa rehiyon na pinamumunuan ng Shia. Ang pagkakahiwalay na ito ang nagdulot ng dekada ng tunggalian. Sa gitna ng labanan ng kapangyarihan, may isang bagay na nagtutulak sa pag-angat at pagbagsak ng mga imperyo. Mga 30% ng produksyon ng langis sa buong mundo at malaking bahagi ng reserba ng natural gas ay matatagpuan sa Gitnang Silangan. Parehong may malaking langis ang Saudi Arabia at Iran, pero mas mahalaga ang kanilang lokasyon bilang lagusan ng pandaigdigang kalakalan. Ang Strait of Hormuz, Suez Canal, at Bab el-Mandeb Strait ay nasa rehiyong ito. Ang kontrol sa mga rutang ito ay nagbibigay ng kapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika na nagdulot ng pagkakakulong. Nasangkot sa tunggalian ng kapangyarihan ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at Iran mula ika-20 siglo. Ngunit may isang pangyayaring magbabago sa estruktura ng kapangyarihan magpakailanman. Pagkatapos ng Arab Spring, mas pinatibay ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar ang alyansa nila sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos. Habang mas na-isolate ang Iran dahil sa aksyon ng mga kapitbahay nito, nakipaglaban ang Iran sa digmaan kontra Iraq noong 1980. Samantala, ang kawalang tatag ng Afghanistan ay patuloy na banta sa seguridad. Mas mahirap dahil sa tensyonadong hangganan nito sa Pakistan, isang kapitbahay na may armas nuklear at kadalasang kaalitan. Kalaunan, ang Pakistan din ang naging mahalagang salik sa paglala ng banta mula sa Iran. Ngayon, napagtanto ng Iran na mahalaga ang lakas nuklear para sa kanilang kaligtasan dahil sa mga salik na ito. Isang hindi inaasahang bansa ang tumulong sa Iran sa teknolohiyang nuklear. Hindi China o Rusya, kundi ang United States of America. Malalaman mo rin kung bakit ito mahalaga. Nagsimula ang nuclear na paglalakbay ng Iran bago pa ang mga nabanggit na pangunahing pagsubok. Sa ilalim ni Shah Mohammad Reza Pahlavi, nagsimula ang Iran ng mga ambisyosong proyektong nuclear sa tulong ng United States at Europa. Sabi ni Akbar at Ahmad, nagsimula na ang Iran ng pananaliksik at edukasyong nuclear sa Universidad ng Tehran. Noong late 1960, nakasentro ang gawaing ito sa isang 5 megawatt research reactor mula Estados Unidos na nagsimula noong 1967. Makalipas ang ilang taon, naging epektibo ang kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng nuklear at isa ang Iran sa 62 orihinal na lumagda. Noong kalagitnaan ng 1970, lumakas ang ambisyon ng Iran sa nuklear. Noong 1974, inihayag ng Shah ang isang matapang na layunin na makalikha ng humigit kumulang 23,000 megawatts ng kuryente mula sa nukleyar na enerhiya sa loob ng 20 taon. Pumirma ang Iran ng malalaking kontrata sa mga kanluranihing supplier ng nuclear at nakipagpartner sa Kraftwerk Union para magtayo ng 1,200 megawatt reactor sa Bushehr. Ito ang pinaka-espesyal sa lahat. Kasabay nito, may negosasyon sa kumpanyang Pranses para sa 2 karagdagang reactor. May saysay para sa United States na tulungan ang Iran sa teknolohiyang nuklear dahil bilang bahagi ng kanilang polisiya noong Cold War, layunin nitong itali ang Tehran sa kanluran. At ito ay para sa mapayapang layunin. Malaki ang ininvest ng Iran sa nuclear fuel cycle noong 1974 at iniulat na naglagay ito ng 1 bilyon sa Eurodif noon. Sinabi ni Tamad na pinagsisikapan ng Iran na magkakakayahan gaya ng planong Nuclear Research Center sa Silangang Fahan at pagmimina at pagproseso ng uranium ore. Pero isang araw, parang nasayang lahat ng taon ng pag-unlad.
naging realidad ang revolution at kay Khomeini ang naging simbolo na pinagkaisa ng oposisyon, nagkaroon agad ng handang leader. Ang revolusyon sa Iran noong 1979 ay halos nagpahinto sa lahat ng aktibidad na nuklear. Lalong lumala ang sitwasyon nang sumiklab ang digmaan ng Iran at Iraq noong 1980 na kumonsumo ng yaman at sumira sa nuklear na infrastruktura ng Iran. Halimbawa, ilang beses binomba ang 2 nuclear reactor sa Bushehr hanggang sa natigil ang proyekto. Baka itanong mo kung paano naging pangunahing kaaway ng Iran ang United States at Israel. Pagsapit ng dekada 90, tanging Israel na lang sa gitnang silangan ang may nuclear power reactors. Bagamat hindi nila ito hayagang inaamin ayon sa mga ulat ng intelihensya at whistleblower. Alam ng Iran ang nuclear na kakayahan ng Israel. Kaya pinaramdam ng Israel at Estados Unidos na mahina sila sa estratehiya. Naniniwala ang mga pinuno ng Iran na maaaring atakihin sila ng Israel sa utos ng Washington na magpapahina sa kanilang impluensya at anti-kanluraning agenda. Lumalala ang takot dahil sa suporta ng Iran sa Hamas at Hezbollah na lumalaban sa Israel at kaayusang pinamumunuan ng United States sa rehiyon. Ngunit di gaya dati, hindi na pwedeng humingi ng tulong ang Iran sa Estados Unidos. Pagkatapos ng Rebolusyong Islamiko 1979, ang rehimen ni Khomeini ay lantad na laban sa kanluran at hindi nagtitiwala sa United States. May rason sila sa galit na ito. Hindi nakakalimot sa kasaysayan ang mga leader ng Iran, lalo na sa CIA-led na kudeta noong 1953 na nagpatalsik sa halal na punong ministro. Ang takot sa dayuhang panghihimasok ang nagtulak sa Iran na humanap ng ibang kaalyado tulad ng Russia, China at Pakistan. Noong 1985 at 1990, lumagda ang Iran ng kasunduan sa kooperasyong nuklear sa China. Noong 1995, nakipagkasundo ang Iran sa Russia para tapusin ang naantalang Bushehr nuclear reactor at posibleng makakuha ng access sa uranium enrichment plant. Dahil sa presyon ng United States, hindi na ipadala ang pinakasensitibong bahagi ng teknolohiyang nuclear, lalo na ang gamit para sa enrichment. Nang tulungan ng Russia ang Iran sa proyekto ng Bushehr, nakatuon ito sa sibilyang gamit at hindi sa enrichment na teknolohiya. Nagbigay ito sa Iran ng dahilan para makuha ang advanced na kagamitang nuclear na posibleng hindi na ibenta dahil sa gamit militar. Akala ng lahat tapos na ang pangarap ng Iran sa sandatang nuclear. Pero may isang baliw mula Pakistan na may ibang plano noong 1990s. Pinaniniwala ang nakuha ng Iran ang uranium enrichment technology mula sa black market network. Pinamumunuan ito ng Pakistani nuclear scientist na si Abdul Qadir Khan, nakilala bilang ama ng Pakistani nuclear bomb. Tinawag ko siyang baliw kasi ibinebenta niya ang nuclear technology na parang money. Direktang ibinenta ni Khan ang nuclear technology, disenyo ng centrifuge, at materyales sa Iran, North Korea, at Libya gamit ang kanyang illegal na nuclear smuggling network. Ang teknolohiyang ito ang nagbigay ng pakpak sa Iran para lumipad. Pagsapit ng huling bahagi ng 19 na Siyam-na-pungs, inaprubahan ng mga matataas na opisyal ng Iran ang isang lihim na inisyatiba na kilala bilang Ahmad Plan. Layunin ng proyektong ito ang paggawa ng 5 nuclear na armas pagsapit ng 2004. Nakakagulat, muntik nang magtagumpay ang Iran sa planong ito sa pamumuno ni Mohsen Fakhrizadeh at mabilis na umusad sa ilang taon. Ayon sa plano ni Ahmad, ginamit ng Iran ang banyagang nuclear weapon designs para likhain ang sarili nilang bersyon. Nagsagawa ito ng pagsubok sa pampasabog, eksperimento sa paghuhulma, at makina gamit ang pamalit na materyales. At sinuri kung paano isasama ang nuclear warhead sa Shahab-3 missile. Ngunit kulang pa rin ang Iran sa pinakamahalagang bahagi ng nuclear na sandata, ang weapons-grade nuclear material, tulad ng highly enriched uranium o plutonium. Para malutas ang problemang iyon, palihim na nag-develop ang Iran ng 2 pasilidad nuclear, uranium enrichment plant sa Natanz at heavy water facility sa Iraq. Matagal na walang nakakaalam sa labas ng Iran tungkol sa mga pasilidad na ito. Ngunit ipinagkanulo sila ng sarili nilang mga tao. Noong 2002 isinapubliko ng Pambansang Konseho ng Paglaban ng Iran ang parehong panig. Koalisyon itong oposisyon sa Iran na binuo para maghiganti sa Islamikong Republika. Matapos mabunyag, sinabi ng Iran na para sa sibilyan ang mga pasilidad. Ngunit iba ang ipinapakita ng disenyo at kakayahan ng mga ito. Maaaring gamitin ang Natanz sa paggawa ng uranium para sa sandatang nuklear at ang Iraq sa paggawa ng plutonium na parehong mahalaga sa mga ganitong armas. Lalong nakasama na itinago ng Iran ang mga pasilidad sa International Atomic Energy Agency
Kaya't nagdulot ito ng international na hinala ng mabunyag. Ang pagbubunyag sa Natanz at Iraq ay nagdulot ng matinding pandaigdigang pagsisikap na pigilan ang uranium enrichment program ng Iran. Noong Oktubre 2003, pumayag ang Iran sa kasunduan sa Britanya, Pransya at Alemanya na itigil ang pagpayaman at pumirma sa protokol para sa masusing International Atomic Energy Agency inspection. Ngunit hindi na ibalik ang tiwala. Noong 2003 ang pananakop ng United States sa Iraq dahil sa hinalang may sandata ng malawakang pagkawasak ay nagpadala ng malakas na mensahe sa Tehran. Noong taon ding iyon, itinigil ng Iran ang plano ni Ahmad sa nuklear na armas, ngunit hindi pa rin tapos ang krisis. Noong 2006 nag-alok ang PILIMA Plus, isa sa Iran, ng kasunduang diplomatiko at mga insentibong pang-ekonomiya at pampolitika kapalit ng pagsuspinde ng pagpayaman. Kasabay nito, ipinasa ng United States Security Council ang resolusyon 1676 ang unang legal na utos na itigil ng Iran ang mga aktibidad sa pagpayaman. Imbes na tapusin, inayos ng Iran ang kanilang programang nuklear sa dalawang magkaibang direksyon. Kasama sa hayagang direksyon, ang mga pasilidad na pwedeng gamitin ng sibilyan, gaya ng sa Natanz at Iraq. Ang lihim na direksyon ay mas maliit, tahimik at mas sensitibo. Layunin nito ang pagpapanatili ng kaalamang nakuha sa plano ni Ahmad at pagpapatuloy ng mahalagang pananaliksik sa armas. Sabi ng International Atomic Energy Agency, nagpatuloy ang mga aktibidad gaya ng computer modeling ng nuclear implosion, compression dynamics, at explosive yield hanggang 2009. Noong taon ding iyon, sabay na inihayag nina Barack Obama, Nicolas Sarkozy, at Gordon Brown ang isang lihim na uranium enrichment facility malapit sa Qom. Makikilala ito sa mundo bilang Fordow, planta ng gasolina. Ayon sa intelihensya ng Israel, halos 70% ng mga siyentipikong dating nasa plano ni Ahmad ay sumali na sa bagong organisasyon ng Iran para sa Defensive Innovation at Pananaliksik Organisasyon ng Iran para sa Defensive Innovation at Pananaliksik. Pagsapit ng 2010 lumampas ang Iran sa isang matinding hangganan. Nagsimula silang magpayaman ng uranium hanggang sa 20% na kadalisayan. Sobrang delikado ito dahil ang uranium na pinayaman ng higit sa 20% ay itinuturing ng highly enriched uranium. Kapag naabot ang ganong antas ng pagpapayaman, mas madali na ang paggawa ng weapons-grade uranium na lampas 70%. Nakaasa ang pagsisikap ng Iran sa pagpapayaman sa gas centrifuge technology para maintindihan ang pag-aalala ng mundo. Tandaan na 0.7% lang ng natural na uranium ang fissile isotope na U-235. Ibig sabihin, hindi sapat ang natural na uranium para paganahin ang nuclear reactor dahil napakaliit ng maaaring gamitin. Dito pumapasok ang pagpapayaman. Ang nuclear reactor para sibilyan ay hanggang 35% lang, ngunit 20% ang tunay na hangganan. Ang pag-convert ng uranium mula sa natural na antas papuntang 20% ay nangangailangan ng mas matinding pagsisikap kaysa sa pagpapayaman mula 20% papuntang weapons grade. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagdulot ng matinding pag-aalala sa buong mundo ang programa ng Iran. Bagamat mas mababa ito sa weapons grade, nabawasan ng malaki ang oras na kailangan ng Iran para marating iyon. Ito rin ang panahong abala ang Estados Unidos sa digmaan kontra terorismo at naghahanap kay Osama Bin Laden at iba pang leader ng Al-Qaeda. Mahigpit na binantayan noon ang anumang kaguluhan o lihim na pakikipagtulungan sa rehiyon. May mga ulat ng intelihensya na nag-uugnay sa Ministry of Intelligence and Security ng Iran sa militanteng network. Totoo man o hindi, ang mga paratang na ito ay nagpalala sa tingin ng mundo, lalo ng Amerika at Israel, na lalong mapanganib ang nuclear na ambisyon ng Iran. Para sa Israel, banta ito sa kanilang pag-iral dahil nais ng mga leader ng Iran na lipulin ang Israel gamit ang nuclear. Kaya gumawa ng itim na mahika ang Israel sa mga centrifuge. Biglang bumilis ang mga centrifuge. Lagpas sa ligtas na hangganan, nagsimulang manginig, magasgas, at yumuko ang mga rotor sa loob ng kanilang mga lalagyan. At maraming centrifuge ang biglang nabasag o nadurog. Nakakagulat, normal ang lahat ayon sa mga screen sa control room. Parang may multong gumagala o gumamit ng itim na mahika.
at pinangalanan pa ito ng mundo. Ang Stuxnet ay isang advanced na computer worm na sadyang ginawa para atakihin ang mga nuclear na pasilidad ng Iran. Di tulad ng traditional na cyber attack, tinarget ng Stuxnet ang industrial control system at programmable logic controller na kumokontrol sa uranium centrifuge ng Iran. Nadiskubre ng publiko noong 2010 ito ang unang kilalang cyber weapon na kayang sumira ng pisikal, tahimik magsabotahe ng makina, at magbigay ng maling datos sa operator. Ipinakita ng investigasyon na halos tiyak na ang Stuxnet ay gawa ng United States National Security Agency, CIA, at Israeli intelligence. Pinabagal nito ang nuclear program ng Iran sa paraang hindi nagawa ng bomba o missile. Isang digital na pag-atake ito na patunay na cyber warfare ang bagong labanan. Sabi ko nga, pinabagal lang, hindi tinapos. Sa kabila ng presyon, nagpatuloy ang enrichment program ng Iran. Pagsapit ng tag-init 2013, nakapaglagay na ang Iran ng higit 18,000 isotope ratio, 1 centrifuges, at halos 1,300 na mas advanced na makina karamihan ay isotope ratio, DALA. Kasabay nito, nakapag-ipon na ang Iran ng halos 700 kilo ng uranium na na-enrich hanggang 5% at mga 300 at 70 kilo na na-enrich hanggang 20%. Kahit lumala ang sitwasyon, hindi tuluyang bumagsak ang diplomasya. Nagpatuloy ang mga lihim na pag-uusap ng Iran at Estados Unidos at nagbunga ito ng Joint Plan of Action. Ang Joint Plan of Action ay pansamantalang kasunduan para magpatatag ng tiwala. Saklaw nito ang Enero hanggang Hulyo, 2014 na pwedeng palawigin ng 6 na buwan kung papayag ang dalawang panig. Ayon sa kasunduan, pumayag ang Iran na itigil ang 20% uranium enrichment, bawasan ang inventaryo nito, at payagan ang mas malawak na pagmamanman ng International Atomic Energy Agency sa mga pasilidad nuklear. Bilang kapalit, nag-alok ang P5+1 ng limitadong pero mahalagang pagluwag sa parusa. Nangako sila na hindi magpapatupad ng mga bagong parusa na may kaugnayan sa nuklear habang umiiral ang kasunduan, at pinayagan nilang magamit muli ang humigit kumulang 4.2 bilyong dolyar ng mga ari-arian ng Iran na nakatenga sa ibang bansa. Pinakamahalaga, naglatag ang Joint Plan of Action ng balangkas para sa pag-uusap sa permanenteng solusyon. Halos 2 taon makalipas. Noong Hulyo 14, 2015 inanunsyo ng Iran at J5+1 ang Joint Comprehensive Plan of Action o Joint Comprehensive Plan of Action. Sa Joint Comprehensive Plan of Action, pumayag ang Iran sa mahigpit at pansamantalang limitasyon sa kanilang nuclear program. Gagamit lamang ng hindi hihigit sa 5,000 at 60 ER-1 centrifuges sa loob ng 10 taon. Ang uranium enrichment ay nilimitahan sa 3.67% sa loob ng 15 taon at ang nakaimbak na enriched uranium ay hanggang 300 kilo lang sa parehong panahon. Kapalit nito, tinanggalan ng maraming parusa ang Iran at naniwala ang mundo na natigil ang krisis sa nuklear. Pansamantalang pinatigil ng resolusyong ito ang mga parusa ng United Nations, pero nanatili ang Iran arms embargo sa loob ng 5 taon at ballistic missiles restrictions sa loob ng 8 taon, pero hindi lahat ay natuwa sa Joint Comprehensive Plan of Action. Ang mga bansa sa Gulpo, lalo na ang Saudi Arabia at United Arab Emirates kasama ang Israel, ay labis na hindi nasiyahan sa kasunduang ito. Sa pananaw ng Saudi Arabia, nagdulot ng 2 problema ang kasunduang nuklear sa Tehran. Ang pagtanggal ng parusa ay magpapalakas sa ekonomiya ng Iran na magbibigay sa Tehran ng mas maraming yaman para palawakin ang impluwensya nito sa rehiyon gamit ang mga kaalyado at proxy groups. Pangalawa, pansamantala lang ang kasunduan at matatapos ang mga limitasyon sa loob ng 15 taon. Hindi rin nito tinanggal ang teknikal na kaalaman o infrastruktura ng nuclear ng Iran. Ibig sabihin, pwedeng palawakin ng Iran ang nuclear program nila ng legal at malapit silang makagawa ng sandata. Sa pananaw ng Saudi, hindi inalis ng Joint Comprehensive Plan of Action ang banta, pinatagal lang, at pinalakas pa ang Iran matapos ang mga limitasyon. Mas direkta ang pagtutol ng Israel. Sabi ng mga leader nito, hindi napigilan ng kasunduan ang Iran sa paggawa ng sandatang nuclear. Iniwan nito sa Iran ang kaalaman, pasilidad, at tao para muling simulan o pabilisin ang kanilang programa sa hinaharap. Para sa Israel, itinuturing nilang banta ang Iran na may sandatang nuclear at hindi nila nakita ang Joint Comprehensive Plan of Action bilang solusyon kundi isang mapanganib na sugal. Sa huli,
nagampanan ng mga pagtutol ang kanilang papel. Noong Marso 29, 2016 inakusahan ng Estados Unidos, nagkakaisang kaharian, Pransya at Alemanya ang Iran sa ballistic missile test na kayang maghatid ng sandatang nuklear. Sabi nila, nilabag ng mga aksyong ito ang layunin ng mga restriksyon ng United Nations sa kasunduang nuklear. Sa halos parehong panahon, nagbabala ang mga opisyal ng United States na kung lalo pang payayamanin ng Iran ang uranium nito, maaari itong makagawa ng sapat na material na pangsandatang nuklear para sa isang nuclear bomb sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan. Mabilis naging malaking issue sa 2016 United States election ang Joint Comprehensive Plan of Action. Sabi ng mga kritiko, mahina, pansamantala, at masyadong mapagkakatiwalaan ang kasunduan. Nang naging presidente si Donald Trump, naging polisiya ang dating kritisismo. Noong Abril 30, 2018, nag-anunsyo si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa harap ng mundo. Sabi ni Netanyahu, natuklasan ng Israel ang ebidensya ng lihim na nuclear program ng Iran para sa armas. Matapos ang 2015 kasunduang nuclear, mas itinago pa ng Iran ang kanilang nakaraang nuclear. Noong 2017, sinasabing inilipat ng Iran ang pinakasensitibong mga file ng armas nuclear sa siguradong bodega sa Timog Tehran. Dito matatagpuan ang tinawag ni Netanyahu na Atomic Archive ng Iran, isang sobrang lihim na lugar na iilan lang na Iranian at ilang Israeli ang nakakaalam na umiiral. Ibinunyag ni Netanyahu na ang ahensya ng intelihensya ng Israel, ang Mossad, ay nagsagawa ng isang lihim na operasyon sa loob ng Tehran. Dahil sa mga ahente sa lugar, nailabas nila ang kalahating tonelada ng classified na materyales mula sa bodega. Malaki ang kanilang nakuha. 55,000 na pahina ng mga dokumento, kasama ang 55,000 na digital na file na nakaimbak sa 183 na CD. Iginiit ng Israel na nagpapakita ang mga dokumentong ito na nagsinungaling ang Iran tungkol sa militar na bahagi ng kanilang nuclear program at hindi tumigil sa layuning gumawa ng sandatang nuklear. Mayo 8, 2018, inihayag ni Pangulong Donald Trump ang pag-atras ng Estados Unidos mula sa Joint Comprehensive Plan of Action. Sinabi niya na hindi lubos na isiniwalat ng Iran ang nakaraan nitong gawain sa paggawa ng sandatang nuklear. Matindi niyang binatikos ang kasunduan dahil hindi isinama ang ballistic missile program ng Iran at suporta sa militanteng grupo sa gitnang silangan. Pag-alis ng United States sa kasunduang nuclear, nagsimula ang Washington ng kampanya ng matinding presyon. Muling nagpatupad ang Estados Unidos ng malawak na parusa at tinarget ang pag-export ng langis ng Iran na mahalaga sa kanilang ekonomiya. Dahil dito, bumaba ng higit 60% ang export ng langis ng Iran matapos ang 2018 na nagresulta sa pagkawala ng bilyong dolyar na kita taon-taon. Hindi pa nangyari dati ang ganitong kalawak na parusa. Ipinataw ng Administrasyong Trump ang parusa sa mahigit 900 at 70 individual at entidad mula 26 na yugto, pinakamadami sa kasaysayan ng United States. Buong mga network ng pananalapi ay binuwag. Pinarusahan ang malaking network ng mga front company sa Iran, United Arab Emirates at Turkey dahil sa lihim na paglilipat ng mahigit 1 bilyong dolyar at euro sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Tinarget ang mahigit 70 institusyong pinansyal ng Iran, pati mga lokal at dayuhang sangay nito. Isinara ng global banking system ang mga pinto at tinanggal ng Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ang koneksyon ng lahat ng Iranian banks kasama ang Central Bank of Iran. Malaki ang pinsala nito sa ekonomiya. Lumiit ang ekonomiya ng Iran ng 6% noong 2018 at halos 7% noong 2019. Ayon sa datos ng World Bank, bumagsak ng husto ang gross domestic product ng Iran kada tao mula sa humigit kumulang 8,000 dolyar noong 2012 hanggang halos 5,000 dolyar pagsapit ng 2024. Hindi lang sa hangganan ng Iran ang presyon. Tinarget din ng United States ang mga dayuhang kumpanyang may negosyo sa Tehran, kabilang ang malalaking kumpanya mula China. Isa sa pinakakilalang kaso ay ang ZTE, isang malaking kumpanyang telekomunikasyon sa China. Nahuli ang ZTE ng ilang beses na iligal na nakikipagkalakalan sa Iran, kabilang ang pagbebenta ng teknolohiyang nagmula sa United States at mga Nvidia chips na umano'y ginagamit para sa layuning pangdepensa. Bilang tugon, ipinagbawal ng Washington ang pag-export ng United States products sa ZTE na muntik magpabagsak sa kumpanya. Dahil sa bigat ng pagbabawal,
Nakialam ang gobyernong Tsino at humiling ng kaluwagan sa United States. Sa huli, nagbayad ang ZTE ng malaking multa at tinanggap ang mahigpit na kondisyon para makaligtas. Ginawa ito ng United States para pilitin ang Iran na tanggapin mas mahigpit na kasunduan at isuko ang ambisyon sa nuclear. Sa halip, lalo pang tumaas ang tensyon at nauwi sa komprontasyon. Noong Mayo 12, 2014 na komersyal na barko ang nasira sa baybayin ng Fujairah, malapit sa Gulf of Oman. Kabilang sa mga barko, ang 2 Saudi oil tanker, isang Norwegian flagged tanker, at isang Emirati bunkering ship. Makalipas ang ilang sandali, mas marami pang mga tanker ang inatake sa Gulf of Oman. Sinisi ng Estados Unidos ang Iran o mga proxy na sinusuportahan ng Iran at tumugon sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang puwersa ng hukbong dagat sa rehiyon. Muling nalagay sa panganib ng digmaan ang gitnang silangan. Noong Enero 2020, sinabi ng Tehran na iniwan na nila ang natitirang limitasyon sa uranium enrichment. Pero may pagkapanlin lang ang pahayag. Lalo pang bumilis ang mga aktibidad nuklear ng Iran matapos ang isang malaking pangyayari noong sumunod na taon. Noong Enero 3, 2020, nag-drone strike ang militar ng Estados Unidos malapit sa paliparang pandaigdig ng Baghdad na ikinasawi ni Qasem Soleimani. Siya ang commander ng Quds Force, elite na unit para sa panlabas na operasyon ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Isa sa pinakamakapangyarihan sa Iran, si Soleimani, at ang kanyang pagpaslang ay nagdulot ng pagkabigla sa rehiyon. Itinaas nito ang tensyon ng United States at Iran sa pinakamapanganib sa dekada at lalo pang lumala kalaunan sa parehong taon. Noong Nobyembre 27, 2020 si Mohsin Fakhrizadeh ay pinaslang. Hindi siya ordinaryo. Siya ang arkitekto ng nuclear weapons program ng Iran. Mahalagang sandali ito para sa pamunuan ng Iran. Malinaw ang mensahe. Hindi na untouchable ang pinakamakapangyarihang komandante ng militar ng Iran at mga pinakalihim na siyentipikong nuclear nito. Noong 2021 ang P5, dagdag isa, tinangkang buhay ng mga bansa ang kasunduang nuklear ng Iran at Estados Unidos. Natigil ulit ang negosasyon dahil gusto ng Iran ng garantiya na di naaatras ang Estados Unidos. Ngunit sabi ng Washington, hindi nila ito legal na mapapangako. Iginiit ng Iran na itigil na ng International Atomic Energy Agency ang investigasyon sa mga bakas ng uranium na natagpuan sa ilang hindi idineklarang lugar sa bansa. Isang kahilingan na tinanggihan ng mga kanluranining bansa. Ngunit matapos ang digmaan ng Russia at Ukraine, lalo pang nagbago ang sitwasyon dahil sa pag-iisa dulot ng mga parusa ng kanluran. Lalong naglapit ang Russia at Iran. Kailangan ng Moscow ng drone, armas at kaalyado. Habang kailangan ng Tehran ng diplomatikong suporta, teknolohiya at panangga sa kanluran. Ngayong matibay ng kakampi ng Iran ang Russia, halos imposibleng maibalik ang dating kalagayan ng issue ng nuklear. Lalong bumilis ang programang nuklear ng Iran imbes na bumagal. Ang mabilis na uranium enrichment ng Iran, ang pangunahing hadlang sa mga diplomat na gustong buhayin muli ang kasunduang nuklear dahil sa dumaraming aktibidad sa Iran. Noong Abril 2025, muling nakipag-ugnayan ang Estados Unidos sa Iran sa hindi direktang pag-uusap sa tulong ng Oman. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon sa isang kumpidensyal na ulat ng International Atomic Energy Agency na may petsang Mayo 31, 2025. Kinumpirma ng ahensya na mayroon ng mahigit 400 kilo ng uranium na na-enrich ng Iran hanggang 60% na kadalisayan, tumaas ng halos 50% or 133.8 kilo mula sa ulat nito noong Pebrero. Dahil dito, ang Iran lang ang non-nuclear state na nakaabot sa ganitong antas ng enrichment. Nagbabala muli ang International Atomic Energy Agency na ang uranium na na-enrich hanggang 60% ay halos weapons grade at walang makatuwirang gamit sa sibilyan. Ibinunyag ng media na nagsagawa ang Iran ng lihim na aktibidad na nuclear gamit ang hindi idineklarang material sa 3 lugar na iniimbestigahan ng ahensya. Inakusahan ng Iranian Foreign Ministry ang International Atomic Energy Agency na umaasa sa pekeng dokumentong mula sa Israel. Ayaw magpabaya ng Israel, pero ngayon, pinailawan nila ang langit. Noong Hunyo 2025, inatake ng Israel ang pasilidad nuklear ng Natanz sa Iran. Tinarget nito ang mga underground structure, gaya ng multipalapag na enrichment hall, mga centrifuge,
electrical systems, at iba pang suportang infrastruktura. Sa halos parehong panahon, iniulat ng ahensyang balita ng Tasnim ng Iran ang pagkamatay ng 2 indibidwal. Inilarawan nila ang mga ito bilang mahahalagang siyentipikong nuklear. Si Mohammad Mehdi Teranchi at Feridun Abbasi ay hindi mga karaniwang tao. Siya ang dating pinuno ng Atomic Energy Organization ng Iran, dating miyembro ng parlamento, at may hawak na Doctor of Philosophy sa Nuclear Physics. Nagsagawa siya ng pananaliksik sa nuklear kasama ang Defense Ministry ng Iran. Nakaligtas si Abbasi sa tangkang pagpatay noong 2010 kung saan napatay ang kapwa nuklear na siyentipiko na si Majid Shariari sa 2 pagsabog sa Tehran. Pagkatapos ng insidente, patuloy na binantayan ng mundo ang Iran. Noong Disyembre 2025, tumindi pa ang tensyon dahil sa marahas na pagsupil ng Iran sa mga protesta. Lumabas sa bagong satellite images ang kahina-hinalang aktibidad sa 2 nuclear site ng Iran na binomba ng Israel at United States noong nakaraang taon. Ipinakita ng mga larawan ng Planet Labs, PBC, na may bagong bubong sa 2 nasirang gusali sa mga pasilidad nuklear ng Isfahan at Natanz. Umabot na ngayon sa kritikal na punto ang sitwasyon. Kung hindi ihinto ng Iran ang programang nuklear, maaaring gumamit ng aksyong militar ang Estados Unidos. Kamakailan, pinalakas ng Estados Unidos ang presensyang militar sa rehiyon sa pamamagitan ng pagdagdag ng Terminal High Altitude Area Defense Systems at Patriot missile batteries, pati na ang bagong deployment sa Al Udeid Air Base sa Qatar. Muling nagbanta si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ng mas mabigat na aksyong militar laban sa Iran kung hindi ito pipirma ng kasunduan, na mas matindi pa sa mga atake noong Hunyo sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Sa pananaw ng Washington, may 5 bansang may armas nuklear sa Asia: Russia, China, India, Pakistan, at North Korea. Ang pagdagdag ng Iran ay malaking pagkakamali. Bansa itong pinamumunuan ng radikal na rehimeng Islamiko na madalas magpakita ng matinding galit sa Israel at Amerika. Nababahala ang United States at mga kaalyado na baka kalaunan ay mapunta sa teroristang grupo ang mga materyal, teknolohiya o kaalamang nuklear, direkta man o hindi. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang magbabanta sa gitnang silangan, kundi maaari ring maglagay sa panganib sa pandaigdigang seguridad bilang kabuuan.